Yon ang pagkuha ng litrato o video na maaring makaabala sa kanyang pagmimisa. Ipinapaalala din na siguraduhin tahimik ang inyong mga telepono bago at habang nagsisimula ang ating misa. Ang palabas na ito ay hango lamang sa malikhaing imahinasyon. Anumang pagkakapareho ng mga pangalan, lugar at pangyayari sa totoong buhay ay hindi sinasadya. Naglalaraman rin ng masaselang tema, karahasan at nakakabagabag na eksena. Pinapaalalahanan ang mga manonood na maging handa at magkaroon ng sariling pagpapasya. Mga paalala sa loob ng parokya ni Senyor. Ang pagkain at pag-inom sa loob ng parokya ay lubos na ipinagbabawal. Ipinagbabawal din ni Senyor ang pagkuha ng litrato o video na maaaring makaabala sa kanyang pagmimisa. Ipinapaalala din na siguraduhin tahimik ang inyong mga telepono bago at habang nagsisimula ang ating misa. Ang palabas na ito ay hango lamang sa malikhaing imahinasyon. Anumang pagkakapareho ng mga pangalan, lugar at pangyayari sa totoong buhay ay hindi sinasadya. Naglalaman rin ng masaselang tema, karahasan at nakakabagabag na eksena. Pinapaalalahanan ang mga manonood na maging handa at magkaroon ng sariling pagpapasya. Inihahandog ng Hyraces Theater Company ang dulang pinamagatang Huwad sa panulat ni John Cedric Cantong at sa direksyon ni Eloisa Fatima Santiago. Maligayang panonood po! Taon-taon pinagdiriwang ng mga pari ang paghuhugas ng paa tuwing Webesan. Sinasabi nila na yun daw ang suntulan ng pagpapakumbaka. Ngunit, itanong niyo sa inyong mga sarili, may nabago ba matapos ang ritual? O nauwi lamang ito sa palakpakan ng pagpapita? Ang karaniwang ginagawa ng simbahan ay isang simbolo lamang. At sa pagtatapos ng seremonyang ito, nais kong tandaan nyo na ang tunay na paghuhugas ng paa ay ang siyang paglapit sa mga taong wala nang inaasahan. Yaong mga itinakwil na ng lipunan at ng kanilang sariling pamilya. Hindi ito ginagawa sa altar, kundi sa dilim, kung saan walang makakakita at walang kapalit. Salamat. Pasensya na po.
Padala na sa umilya ng pare. Nako, naiintindihan kita. Huwag mo ikahiya ang mga luha mo. Ganyan na ganyan din ako noon nung unang beses ko siyang mapakinggan. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng dinadala mo. Talaga po. Nakakayak na po kasi isipin na baka nga may lugar pa para sa mga katulad kong karamdam eh. Pabigat na lang. Oo, ganyan din ako noon. Naalala ko pa noong unang beses akong dumating dito sa simbahan. Halos walang-wala rin ako sa buhay. Malaboy-laboy ako sa daan at wala akong matirhan. Pakiramdam ko, wala akong kwenta. Pero nung nakilala ko ang Senyor at pinanatili niya ako dito sa parokya, binigyan niya ako ng bagong kabuluhan bilang isang tao. Biyaya na talaga para sa akin na makita pa rin na nagmimisa ang Senyor, lalo na sa panahong ito. Ganun po ba? Grabe po pala ako naitulong niya sa inyo. Kaya siguro, hindi ko na rin po maiwasang maiyak sa mga sinasabi niya. Bago ka lang sa simbahang ito, ano? Ah, opo. Sa totoo lang po napadala ako para sa bisita iglesia. Bakit po? May nararamdaman akong kakaiba sa'yo. Pakiramdam ko may dahilan kung bakit ka na pa rito. Oh? Maliligtas ka at malalapit ka sa piling ng Diyos. Ano po ibig sabihin? Maliligtas ka. Halika, sumama ka sa amin. Ah, sorry pero kailangan ko po umalis. Salamat po rin sa panyo. Teka, sandali. Huwag kang matakot. Halika, tulungan na kita. Alam po, huwag na po. Ayos lang ako. Kaya ko naman po maglakad. Sigurado ka? Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Salamat, pero kaya ko naman po. Oo nga. Mukhang ang lakas-lakas mo pa rin kahit na nahihirapan ka na maglakad. Bilib ako sa mga babaeng katulad mo. Talaga po. Akala ko po kasi wala na akong silbi sa kalagayan kong ito. Ano? Hindi yan totoo. Lahat ng tao'y may silbi. Ayan ang turo sa akin ni Senyor. Siya na lang talaga ang dahilan kung bakit pakiramdam ko iligtas. May silbi ako dito sa mundo. Ano po ba meron sa senyor nyo? Bakit lahat po kayo ganyan ang sinasabi? Kung gusto mong malaman kung ano ba talaga ang silbi mo dito sa mundo, kunin mo ito. At bumalik ka sa Sabado. Bukas palagi ang simbahan para sa katulad mo. Hello? Han? Han, tawag ko the States tomorrow. Sa daw nila pumunta dyan ngayon. Han, hindi ba
masyado naman yata biglaan. Hindi pa ako nakakapagluto ng pagkain. Tutuin mo na lang kung ano meron dyan. Alam mo naman kung anong gusto nila. Alfredo, alas-alas ko lang ng hapon ngayon. Patay ang Diyos. Oras na pagluluksa. Hindi ba pwede? Tigilan mo na nga ako yan sa mga paniniwala mo. They'll be there in 2 hours. Uwi na rin ako maya-maya. Teka, bakit mamaya pa? Nagpasok ka pa rin ba hanggang ngayon? Umuwi ka na Huwag ka kaya? na masyadong maraming tanong. Just do what I say. Sige, Han. I love you. Hello? Hello? Mas masaya siguro ang nanay at tatay. Walang dito ka, anak. Tumarin mo ka dahil hindi kita naligtas. Gusto ko lang mayakap at alagaan. Simula nung nawala ka, pakiramdam ko, wala na akong silbi sa mundo. Anak, ilapit mo naman ang dasal mo sa Panginoon, oh. Na sana, bumalik na si nanay, maging maayos na kami ni tatay mo. Mahal na mahal kita. Ano oras na? Sandali! Sandali lang po. Mano po, ma'am. Napakatagal po. Mano po pa. Nasaan si Alfredo? Nasa ospital pa rin ba siya na gantong oras? Ah, opo, ma'am. Tumawag po siya sa akin kanina para sabihin po pupunta po kayo. Teresa, pakidip lang ako ng kape saglit. Sige po pa. Matagal na nung nakunan ka, Teresa. Hindi pa rin ba kayo nakakabuo uli ng anak ko? Basta Hilda, Sinusubukan naman po namin. Kaso lang po sa kalagayan ko ngayon, medyo mahirap ako. Ilang buwan ka nang dinadala sa therapist si Alfredo. Maubos na lang ang pera ng anak namin, hindi ka pa rin gumagaling. Pasensya na po. May pera pa rin naman po ako natatanggap sa mga magulang ko at benepisyo sa gobyerno. Ako rin naman po nagbabayad sa pagpapagaling ko, ma'am. Kung pinaiiran mo lang ang kokote mo at hindi ka nagpaneho habang buntis ka, di sana wala ka sa kalagayan na yan ngayon. Teresa, pasensya na sa mga sinasabi na tita Griselda mo, ha. Nag-aalala lang sa inyo, Alfredo. Naiintindihan ka naman po. Aba, dapat lang. Nag-aalala ako sa kinabukasan ng anak ko. Nagpapakapagod siya sa pagtatrabaho sa pamilyang di mo naman kayang ibigay sa kanya. Pilay ka lang naman, Teresa. Kailan ka ba gagaling? Di ka na magbaog. Kailan mo bibigyan ng anak ang anak ko? Bakit sila? Mayak Grabe naman po kayo magsalita, ma! Sinusubukan ko po lahat ng kaya ko para magkaroon ng ulit kami ng anak ni Alfredo. Alam ko kung may kasalanan ko ba't kami na aksidente nung araw na yun. Pinagsisisihan ko yun at alam niya ng Panginoon. At saka, bakit niyo po ba sa akin sinisisi ang lahat? Kung alam niyo lang po sana ang nalaman ko nung araw na yun, kung bakit ko siyang pinilit puntahan maiintindihan niyo ba't ginawa yun. Bastos ka? Sino nagbigay ng karapatan sa'yo para sagutin ako? Tama na, pwede ba?
Kasama siya natin, Griselda. Magkaroon ka naman ng hiya. Huwag kang mga ilang. Ang babae na yan ang dapat mahiya. Aalis na lang tayo lahat-lahat. Hindi ko man lang makikita o mahahawakan ng apo ko. Anong nangyayari? Kaaway ko ba kayo? Naku, anak. Bakit ngayon ka lang? Nakapagluto na ang asawa mo. Tara na, sabay-sabay na tayo kumain. Nakapagod ka galing trabaho. Hindi na. Kanino pa po ba kayo nakarating? Bakit di mo man ako tinawagan na nandito na pala sila mama? Hayaan mo na. Ganyan talaga siguro. Kapag may sakit, nakakalimutan ng mga bagay-bagay. Kamusta ang iyong trabaho? Teresa, halika na rito. Kumain na tayo. Teresa, halika na rito. Sabay ka na sa amin kumain. Pasuyo na rin yung pinatimpla kong kape. Opo. Sige po, sasabihan ko na lang po. Ito lang namin. Ito lang. Tulad pang ginagawa. Baka magsimula lang. Sensya na po. Ang trabaho mo. Ayos lang po. Busy lang kasi marami na ako. Mag-ingat tayo lagi. Hospital ang iyong trabaho. Ano ba, Teresa? Bakit di ka tumitingin sa ginagawa mo? Ma, are you okay? Pasensya na po, hindi ko pa talaga sinasadya. Hindi! Idiota! Teresa, sige na, magpahinga ka na. Pumunta ka na sa kwarto niyo. Kami nang bahala rito. Wala ka na nga silbi! Ganito pa ang gagawin mo! Pimayas ka sa harap ko! Ano ba? Pasensya na, ma. Sasabihan ko na lang po si Teresa. Hindi ka sa sasabihin ko sa'yo, Alfredo. Iwan mo na ang babae na yan. Pahihirapan ka lang yan. Pahihirapan niya ang pamilya natin. Alfredo, anak. Huwag mo nang intindi ng sinasabi ng mama mo. Ako nang bahala sa kanya. Uwi na rin kami maya-maya. Kailangan pa namin mag-ayos ng gamit. Sige na, pumunta ka sa kwarto niyo. Magpahinga ka na rin. Sigurado po ba kayo? Oo. Ikaw lang ang inaalala. Ano yung papa mo? Yan ang sinabi sa'yo, alalahanin yung paligid. Dahil pa niya ng babae mo, walang silbi. Sige po. Wala pong bahala. Ingat po kayo sa pag-uwi at sa flight niyo bukas. Ingat ka rin. Sige na, anak. Mauna na kami. Pahinga ka. Hindi mo na binigyang respeto ang mga magulang ko! Ano bang nangyayari sa'yo at ganyan ka na lang umasta? Yan na nga lang ang inutos ko sa'yo. Hindi mo pa magawa ng maayos. Wala kang kwenta. Ba't ngayon ka lang? Saan ka na naman ang Ano galing? naman? Galing ako sa trabaho, Teresa. Ano bang gusto mong Huwag palabasin? mo gawin tanga, Alfredo! Hindi ako makalahan na maayos ngayon, pero hindi ako tanga para hindi pa nawala. Niloloko mo ako. Tinawagan ako ni Sanya. Nakita ka niya may kasamang babae sa loob ng sasakyan mo. Ano ka na ba? Sinusubsub ko ang sarili ko sa trabaho para may pangbayad sa therapy mo. Para gumaling ka. Tapos ako pa ang pagbibintangan mo. Pera ko ang ginagamit ko sa pagpapagamot ko, Alfredo. Kahit asawa mo ako, pag may karapatan ako sa pera mo, hindi ko binalak gamitin ni piso dahil ayoko makarinig ng kung ano sa nanay mo. Pagtatanda na nga lang inaasahan ko sa'yo, hindi mo pa magawa. Nabilan tayo ng anak. Nagawa mo ng babae. Hindi lang ikaw ang nawalan ng anak, Teresa. Sa lagay mo ngayon, mas lalo mo akong tinatanggalan ng pagkakataon maging isang ama. Hindi ako papayag na habang buhay mo kung itali sa pagdusa mo. Kaya umayos ka kung ayaw mong mas mawalan ng silbi sa buhay ko. Demonyo ka! Hilig ko talagang mga babae sa drama. Pahinga ka na nga, baka lumala pa yung lagay mo. Find your purpose here. Hindi ka na nga makalakad, nagawa mo pang magpunta sa gantong lugar. Kung gusto mong makita yung silbi mo, umirmi ka dito sa bahay, magpagaling ka at nang makatulong ka.
Magandang hapon. Pasensya ka na. Hindi ko na malayan ang presensya mo. Ikaw si... Teresa, tama? Opo, senyor. Pasensya na po sa abala. Naghihintay lang po sana ako ng... Uminom ka muna ng tubig. Mainit ang panahon. Delikado sa katawan mo ang patuyo. Naku, huwag na po. Nakakaya naman po at kayo pa nagsabi sa akin. Ano ka ba, Iha? Ayos lang yun. Sapagkat ang tunay na pinuno ay marunong maglingkod. Tanggapin mo na. Mukhang kailangan mo yan. Mukhang mabigat ang krus na pasanin mo ngayon, anak. Hindi lang paa mo ang pagod. Mukhang ganun din ang puso mo. Pasensya na po. Hindi ba ito kasi naman gagawin ko? Pakiramdam ko, para sa akin lahat ng Diyos ang nangyari. Parusa? Bakit mo naman nasabi yan, anak? Kasi po wala na akong nagawang tama. Nawala nga lang ako dahil sa akin. Nagipapagod ako sa asawa ko. Sabi pa nga po nila, wala na akong silbi. Napiwisyo lang ako. Siguro po, tama sila. Kaya ako tinanggalan ng karapatang sumaya kasi wala naman na akong kwenta. Makinig ka sa akin, Teresa. Ang mundo sa labas ay bulag. Hindi na nakikita ang tunay na kanya ng isang tao dahil tinitignan lamang nila ito base sa kaya nilang pakinabangan. Kapag wala ng silbi, hinahayaan na lang. Pag may lamat, itinatapon na. Pero sa mata ng Diyos, Teresa, ang lamat ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay daan patungo sa liwanag. Hindi ka pinaparusahan ng Diyos, Teresa. Pinubungkal ka lamang niya. Inaalis niya ang makadamo at bato, ang asawa mo, ang mapanghusgang tao, para tamnan ka ng panibagong binhi. Panibagong layunin na ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Pero, senyor, paano po magkakaroon ng layunin? Pilay po ako. Kahit simpleng utos, hindi ko magawa ng maayos. Hindi nakikita ang silbi sa kung gaano nga katuwid tumayo o sa kung gaano kabilis tumakbo ang mga pao, kundi sa kung gaano kalawak at kaipit ang kayo mong yakapin. Ganito. Gusto mo bang makita kung paano nagiging ginto ang mga tuturing nilang basura ng lipunan? Halika, Teresa. Ipapakita ko sa iyo ang pamilyang naghihintay sa iyo. Napakaliwalas na hapon.
Nakikita mo ba si Lasse? Si Tatay Tuning. Yung nagpupupog ng kahoy. Alam mo bang dati siyang magnanakaw? Labas-pasok sa kulungan. Walang tumatanggap na trabaho. Ngunit ngayon, siya ang nagkukumpuni ng mahigaan para sa mga batang inaalagaan namin dito sa parokya. Si Aling Sela. Nanay Sela, Nanay Sela, Nanay Sela. Niwalay siya ng asawa niya dahil bawag daw. Dumating dito na gusto nang magpakamatay. Pero ngayon, siya ang tumatayong nanay ng mahigit 10 bata dito sa parokya. Nakakatuwa po sila tingnan. Buti po at namin silang natin sa simbahan niya, senyor. Napakaswerte po nila. Swerte? Pwede. Ngunit ang totoo niyan, Teresa, bilang na ang araw ng paraiso ito. Kung nakikita mo ang pagkain kinakain nila ngayon, yan na ang huling pondong na itabi ko. Ang dami po pala talagang tutulungan, senyor. Hindi ko sila tinutulungan, Teresa. Tinutulungan namin ang isa't isa. Dahil ang simbahang ito ay isang katawan. Kung pilay ang paa, may kamay na aalay. Kung bulag naman ang mga mata, may bibig na gagabay. Dito, lahat ay may silbi. Senyor, Magandang hapon mga bata. Pagpalain kayo ng ama. Bukan nyo ng nanay, Seleng. Maglaro na kayo. Senyor! Magandang hapon po. Magandang hapon din. Magpahinga na kayo matapos yung punya mga bagay-bagay, ha? Salamat, Senyor. Ano, Teresa? Gusto mo na bang kalimutan ang pamilya na nagpaparamdam sa'yo na wala kang kwenta? At tanggapin ang buhay na ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Gusto ko po sana. Pero, paano po ang asawa ko? Sigurado magagalit si Alfredo kapag nalaman niya nandito ako. Baka po lang niya ako saktan. Sa tingin mo ba, Teresa, ang galit niya ay dahil mahal ka niya? O magagalit siya dahil mawawalan siya ng alipin na pwede niyang tapakan? Asawa ko po siya, senyor. Ang Diyos ay pag-ibig, Teresa. Sa tingin mo ba, ginusto niyang maging basahan ka ng isang lalaking hindi nakikita ang halaga mo? Ang demonyo nga ay madalas magtago ng sungay at kung minsan, ginagamit niya ang pinakamalapit na tao sa atin. Gaya ng asawa, pamilya, para pigilan tayong makita ang liwanag. Si Alfredo, siya ang kadena sa paa mo, Teresa. Hindi aksidente ang lumuko sa'yo, kundi ang mga salita niya. Hahayaan mo na lang ba siyang manalo? Hahayaan mo na lang ba na habang buhay mo hindi makikita ang halaga mo dahil sa kanya? Sayang. Napakasayang itong ganda ay pinapaliwala na. Kung ako ang asawa mo, Teresa, o kung ang Diyos ang tatanungin, hindi ko hahayaan masugatan ng brilyanting kagaya mo. Huwag mong hayaang mabulok ka sa bahay ngayon, Teresa. Nalalapit na ang linggo ng pagkabuhay. Panahon na para iwan ang Teresa ng nakaraan. Hayaan mong tulungan ka ng Panginoon na itanim ang binhi sa buhay mo. At bilang sugo ng Panginoon, hayaan mong tulungan kitang itanim ito hanggang sa ito'y sumibol. Tulungan natin ang isa't isa. Kailangan kita, Teresa. Kung tatanggapin niyo po ako, gusto ko pong makatulong. Ang presensya mo ay sapat na. Hindi, senyor. Gusto ko pong makatulong ng lubos. May pera pa po ako. Hindi ko po yung ginagamit dahil sa asawa ko. Pero kung dito ko po yung gagamitin, sigurado po ako may patuturuhan.
Kung gayon, napakabuti ng puso mo, Teresa. Ang ibibigay mong binhi ay lalago ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Tinatanggap kita, Teresa. Maligayang pagdating sa bago mong tahanan. Naantok na po kami, Nanay Sela. Baka pwede po matulog na po kami. Sige, mauna na kayo. Pero matulog na ka na. Susunod na lang. Salamat sila. Kaya po Bye-bye po. Oh, Teresa, bakit hindi ka pumapahinga? Nalalapit na ang oras ng pagkabuhay. Sigurado kung kailangan mo ng lakas para roon. Ayos na po ako, Naisela. Masaya po ako. Sa bahay po kasi, ang hirap po kumilos. Pero dito po, pakiramdam ko makakatulong ako. Tama yan. Dito sa parokya, bawat patak ng pawis, bawat kirot ng katawan, lahat yan ay ikapagpas na biyaya. Nasaan po ang ina ng bata na yan, Naisela? May mas mahalagang gampanin ng kanyang ina kaysa sa alagaan siya. Huwag kang mag-alala, Teresa. Ako na talaga ang nag-aalaga sa mga bata simula na nawala ang kanilang mga magulang. Ano po bang mas mahalaga sa pagiging ina kung hindi ang alagaan at tabihan ang kanyang anak? Marami. Katulad na lang na siguraduhin na may gagabay sa kanila sa paglaki. Tama naman po kayo. Nakakatuwa po silang tignan. Buti po at nakakayanan ninyong alagaan silang lahat. Oo. Dahil sila ang lakas ko. Sila ang natatanging rason kung bakit naririto pa rin ako sa parokya nito. Napakaswerte po nila at may tumatayong ina para sa kanilang lahat. Napakabuti niyo po. Mabuti? Hindi, Teresa. Hindi kabutihan ang dahilan, kundi kakulangan. Lahat sa amin dito ay may kulang. Kahit anong pagkain ang ihain mo, hindi yun sasapat para maibsan ang kagutuman nila. Huwag po kayo mag-alala. Masaya naman po ako magluto. Teresa, hindi pagkain pang katawan ang kailangan nila. Gutom sila sa himala. Sa labas, sa mga ordinaryong simbahan, nagpapakain sila ng osya at alak dahil simbolo daw yun. Pambobola sa mga tao. Naisela, hindi po ba gano'n naman talaga ang turo? Pag-alaala lang po sa sakripisyo niya. Bakit ka makukontento sa pag-alaala lang kung pwede mong nasakin ng totoo? Sabi nga ni Senyor, ang tunay na Diyos ay hindi nagtatago sa likod ng simbolo. Ang tunay na sakripisyo, tumadanak, mainit, totoo. Dito kay Senyor, walang parang. Kapag sinabi niya, ito ang aking dugo! Ibig sabihin, dugo talaga. Nay, baka po pagod na kayo. Masyado po yata malalim ang sinasabi ninyo. Hindi ko na po maintindihan. Pero, mag-aan po ang loob ko kay Senyor. Mabait siya. Kaya gusto ko maging parte ng hangarin niya makapagbigay ng layunin sa mga tao. Hanhan. Yan ang pinakamasarap na pakiramdam. Ang maubos ka para sa iba. Ang pigain ka hanggang sa huli patak para maging buhay ng iba. Hindi mo alam. Hindi mo alam ang nararanasan mo, Teresa. Ang pagpapalang kailanman ay hindi ko mararanasan. Naisela, natatakot na po ako sa mga sinasabi ninyo. Ano po bang maubos ang sinasabi ninyo? Ano po ba gagawin natin mamaya? Teresa, huwag kang matakot sa gagawin sa'yo. Matakot ka sa mga wala sa'yo. Pag nakuha mong biyaya, sigurado... Alicela,
Senyor. Magandang gabi, Teresa. Kamusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Maayos naman po, senyor. Nag-aalala lang po kay Nani Seda. Bakit? Ano bang nagawa niya? Wala naman po. Pagod po ata siya eh. Masyado po yata malalim ang sinasabi niya. Hindi ko po maintindihan. Pagpasensyahan mo na. Alam namang nakakapagod naman talagang pag-aalaga ng mga pusipling, hindi ba? Ako po. Aling Senyor, Sela. wala po akong ginagawa masama. Pinagsabihan. Sela? Patulugin mo na ang mga bata at magpahinga ka na. Huwag mo nang itindihin ng nanay Sela mo. May ganap siyang tungkulin na panatilihin ligtas sa mga bata. Ha? O siya, oras na ng seremonya. Tayo't nag-asikaso, ha? Ako, senyor. Sa pasimula ng dilim at sa dilim ang tao'y nangangapa. Walang direksyon, walang layunin. Ngunit ngayong gabi, hindi lang tayo narito ngayon upang alalahanin ng Diyos na namatay na libong taon na ang nakakaraan. Narito rin tayo upang saksihan na ang Diyos ay mabubuhay sa loob ng isa sa atin. Masaya akong makapiling ka namin sa seremonyang ito, Teresa. Kamusta naman ang pakiramdam? Nakapiling mo ang iyong bagong pamilya. Maayos naman po, senyor. Mainit na lang po ang pagtanggap nila sa akin. Mabuti naman kung ganun. Nga pala, Teresa. Natanggap na ng parokya ang iyong alay. Kasi pagbitaw mo ng iyong yaman, talaga ka namang pinutunayan mo ng nakaalis ka sa kadena ng nakaraan. At bilang pagtanaw sa iyong kabutihan at sa itinataw na kapangyarihan sa akin ng Panginoon, hayaan mong tulungan ka nang maging ganap na malinis. Masdan niyo ang sisidlan! Ang babaeng ito'y dumating sa atin ng basag. Tilay, itinapon sa mundo dahil wala na raw siyang pakinabang. Ngunit, ano ang sinasabi natin sa mga taong basag? Ang basag ay bubuuin! Ang walang silbi ay gagawing banal! Tama! Ngayong gabi, ikaw ang magiging liwanag namin, Teresa. Hindi galing sa init ng iyong sakripisyo, kundi sa init ng iyong babala. Ikaw, Teresa. Teresa. Ikaw ang Alpha
ang simula ng pagdurusa at ang umega, ang katapusan ng iyong pagiging walang layunin sa buhay. Ang katawan ni Kristo? Hindi. Ang laman ay buhay! Ang laman ay buhay! Salamat sa laman! Magsiupo kayo. Mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 22, kinuha ni Abraham ang kahoy at ipinasad sa kanyang anak na si Isaac. Kinuha naman ni Isaac ang patanim at ang apoy. Alam mo ba ang istorya ito, Teresa? Opo, senyor. Pinigilan po siya. Pinigilan po siya ng anghel. Hindi niya po naituloy ang pagpatay niya sa anak niya. Tama. Yan lang naman ang sinasabi ng mga simbahang duhan! Sabi nila, hindi itinuloy ni Abraham ang sakripisyo dahil sapat na raw ang kanyang pananampalataya. Mali sila. Ang pagbaba ng anghel ay hindi awa. Iyon ay piling gantimpala. Nang nakita niya ang Diyos, nagmamakaawa ang puso ni Abraham na hindi niya kayang ibigay ang lahat. Kaya naman si Isaac ay nabuhay. Ngunit, nabuhay siya bilang isang normal. Walang direksyon, walang layunin. Ikaw, Teresa, gusto mo bang maging si Abraham na duwag? O gusto mong tapusin ang hindi nila kayang gawin? Gusto ko po maging sapat. Ayoko na po maging kulang. Kung gayon, huwag mong aasahan ng anghel, Teresa. Dahil walang makakapigil sa atin ngayong gabi. Dahil ang tunay na pagmamahal ay tumatanak. Senyor, sandali lang po. Para sa mga buti na yan. Dahil malaki ang ugat ng pagdududa mo at ang takamay mong yan, yan ang nagmamaneo nung araw na yun. Tama ako, Teresa. Opo. Opo, kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Hindi mo kasalanan, Teresa. Kasalanan yun ng laman. At may parte sa katawan mo na pilit kumakapit sa nakaraan. May bahagi pa rin sa'yo na nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Gusto mo bang mawala ang bigat, Teresa? Gusto mo bang mawala ang alaala ng nakaraan? Ang alaala ng dugo ng iyong anak? Opo. Gusto ko po. Pero, natatakot po ako sa sakit, senyor. Teresa, huwag kang matakot sa sakit. Ang sakit ay senyales lamang na buhay ka pa. Ibigay mo sa akin ang pinakamaliit na daliri. Ang daliring pinakamahina. Isang daliri kapalit ng isang buong puno. Para sa kabayaran ng dugo ng anak mong nawala. Para sa layunin mo, Teresa. Pero, senyor, Nakikita ko si Abraham sa mata mo, Teresa. natatakot lang po ako, senyor. Tao lang po ako. Tao. Yan ang problema. Sa mga panahong ito, tulad ni Abraham, naghihintay ka ng anghel, di ba? Naghihintay ka ng anghel na bababa sa langit at magsasabing, tama na, Teresa. Sapat na ang awa mo. Wala po ba? Walang anghel, Teresa. Dahil hindi ikaw si Abraham. Ikaw si Isaac. At bilang si Isaac, wala kang karapatang tumanggi sa patalim. Kung aalisin mo ang palad mo ngayon sa altar na yan, saan ka pupunta? Sa labas? Kay Alfredo? Papalik ka sa bahay na yon, dala-dala pa rin ang sumpa? Gusto mo bang habang buhay mong maririnig ang iyak ng anak mo, hindi man lang nakalasap ng hangin dahil sa kabayaan mo?
Wag ang anak ko! Namatay ang anak mo dahil sa kahinaan mo, Teresa. At ngayon, binibigyan kita ng pangalawang pagkakataon para pagbayaran yon. Hindi ba't ang kapal naman ng mukha mong tanggihan pa? Pati ba naman ang Diyos ay pagdadamutan mo? Hindi po ako madamot sa Diyos. Kung gayon patunayan mong karapat dapat ka sa awa ng Diyos. Opo, Senyor. Paganahin ng Gloria! Teresa, humarap ka sa iyong kapalaran at bilang boses ng Ama, dinadalikuran mo na ba ang iyong sarili? Opo, dadalikuran ko na po. Dinadalikuran mo na ba ang Teresa? Ang Teresa ang pabigat sa asawa? Ayoko na sa kanya. Dinadalikuran mo na rin ba ang nakaraan? Ang aksidente, ang pagpatay mo sa iyong anak. Opo, ayoko na sa kanya. Kunin niyo na po. Ang sisidlan ay bukas na! Ang bautismo ay hindi sa tubig dahil ang bautismo ay sa dugo. Huwag kang pipikit. Tignan mo ang iyong sarili at ang iyong kaglaya. Tapos na ang pagdududa. Ang dugo ay hindi dapat nasasayang sa lupa, Teresa. Ang bawat patak ay buhay. Ito ang kalis ng dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang dugong ibinuhos para sa inyo at sa kapatawaran ng walang silbi. Gawin niyo ito bilang pagtanggap sa Kanya. Ang dugo ng kapatid! Ang dugo ng kapatid! Sa akin ang dugo. Salamat, Teresa! Salamat, Teresa, sa dugo! Salamat, Teresa! Salamat! Salamat sa inyo. Ang naririnig mo na lamang ngayon. Salamat, Teresa! Kahit salamat ay nasa loob ka na nila ngayon. Ang dugo mo ay bumabalik sa ugat ng parokyang ito. Malinis na po ba ako? Oo naman, anak. Ganap ka ng malinis. Ang bigaya dahil sa iyo. Salamat, Teresa. Salamat sa Teresa.
kulang ang dugo. Hindi sapat ang dugo. Sa ngayong minatunais yung mangyari. Ang banal na pagtatanim ng binhi ay nangangailangan ng saksi. Kasalukuyang nanonood ang mga ngayon. Kaya ilahad niyo sa kanya ang inyong mga panalangin. Teresa, papalitan natin ang binhi na wala sa'yo. At bilang boses ng Ama, ako ang magpapalit nun. Ito ang banal na utos. Papagawin natin, Senyor. Papagawin niya, Senyor. Teresa, huwag kang matakot sa liwanag. Ang sisidlan ay hindi dapat wala ng laman. At bilang internasyonal kabutihan, Teresa, huwag mong tatayin ng binhi. Ito ang banal na utos. Papalitan lang natin ang tatang na wala sa'yo. Manalangin kayo! Lakasan niyo ba? Manalangin kayo! Habang isinasagawa namin ang banal na pagsasalig. Bakit ba hindi sa kaya, Teresa? Senyor! Ginawa mo, Senyor. Senyor, tama na. Tama na, Teresa. Bakit ka ba natatakot sa liwanag? Ang biyayang binigay mo kanina, ang naliling inalay mo ay napakaganda. Ngunit simula pa lamang yun. Marito, hindi na natin to. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Teresa. Ang pangungulila sa anak mong nawala. Pero kailangan mong intindihin, mahina ang batang yun, kaya siya binawi. Marupok ang binhing ibinigay sa iyo ni Alfredo. Ngunit ang ibibigay ko sa iyo, ito ang batang hindi namamatay. Ito ang binhing buhay sa iyo. Hindi ko maisip kung bakit ka nagpumupit na sa binibiyaya. Hindi pa ito nagsaan sa ibang sisidlan. May ikaw naging katulad ko. Oo. Ngunit iba ka sa kanila. Taus-puso nilang tinanggap ang gantimpala ni sila mismo ang nagmamakaawa. Hindi ko nga akalain susubukan ang pasensya ko sa seremonyang ito. Mukhang pinadala ka nga talaga ng Ama para subukan ang pananampalataya namin. Ganun pala. Kaya naman, Teresa, huwag ka na magkatabili pa, ha? Uulitin natin ang banal na pagkakataon. Nakakawahal ka! Ano sinasabi mo? Sabi mo tinanggap ako ng Diyos? Sabi mo may naghihintay lang para sa akin? Manuloko ka? Pagpulil ako sa ano? Tinawag mo akong sisidlan? Tao ako! Tao ako na nagmamahal, na nawala na nasaktan! Katulad ka lang din pala niya. Katulad ka lang din pala ni Alfredo! Lamastan! Senyor! Hunas pili ka! Senyor, wag! Matapos kitang tanggapin, matapos kitang bigyan ng pamilya, ito ang ibabalik mo sa akin, Teresa. Sinasabihan ka na ng demonyo! Ay, ano Demonyo! Demonyo! Magtatago ka sa pating damit pero tinamudhi mo? Kinuha ko ang pera ko. Ang daliri ko, pati na lang sa babae ko kukunin mo? Tapos, sabi mo kailangan ko sumunod sa'yo dahil makasalanan ako? Pwes, makinig ka. Ang tunay na Diyos ay umayakap sa mahihina. Binumuo niya kami na hindi naniningin ng laman o dugo. Hindi siya marahas. Ang lakas ng loob yung gamitin ng pangalan niya para sa kabuyan
pagsubok. Mukhang pinadala ka nga talaga ng Ama para subukin ang pananampalataya natin. Nakikita niyo ba? Hinahayaan niyang makapasok ang demonyong ito. Makamit lang namin ang pagpapala! Mukhang hindi ka na talaga makuha sa itong dasalan. Pwes, kukunin namin sa ito ng pwesahan. Hawakan niyo siya! Uy! Huwag lumuhod! Ginawa mo! Teresa! Teresa! Senyor! 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 Teresa, ginawa mo, senyor! Ginawa mo! Bakit? Senyor! 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 Dugo ka! Dugo ka! Senyor! Anong tinitingin niyo? Tulungan niyo ako! Senyor! Senyor! Marcela, gusto mo ko walang iya kang babae. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ng dugo ng banal. Ano pang hinihintay ninyo? Magpalampasin ang handog ng Ama! Anong ginagawa niyo? Layuan niyo ako! Layuan niyo ako! Ako, basan! Sandali niyo po. Oo. Ako ang unang sasakyan. Inumin ang biyaya! Magaling! Huwag niyong sayangin!
Sela, hindi naman ako ng tao. Siyempre, seryoso po ako. Pasasalamat lang din po sa pagligtas niyo sa araw na yon. Kahit sa mga ganitong simpleng bagay lang. Alam naman natin dalawa na ikaw ang nagligtas sa akin, Teresa. At, kamusta na po pala ang mga bata sa ampunan niyo? Kung kailangan niyo lang po ng pera, magsabi lang po kayo. Naku, hindi na, Teresa. Huwag mo na silang alalahanin at nasa mabuting lagay naman sila. Siya nga pala, ikaw ang dapat kong kumustahin. Kumusta ka? Si Alfredo, hindi ka naman yung ginugulo. Si Alfredo po. Matagal na po akong hindi natatawagan. Wala na rin po ako ng balita sa kanya. Sa totoo lang po, wala na akong pakialam kung ano mang mangyari sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Mukhang mga ka na, di ba? Katulad po ng pananabik ko sa mga bulaklak na ito. Ganon din po ang pananabik ko sa batang ito. Mukhang maswerte ang anak mo at lalaki siyang may anak. Ngunit, alam kong mahihirapan ka na sabihin sa kanya ang lahat ng dumating ang panahon. Naisela, ang anak ko po ay hindi produkto ng kulto. Ito po ay pag-asa. At ito po yung simbolo natin. Simbolo po ng pag-asa at bagong buhay. Para po sa ating dalawa. Salamat naman sa Panginoon. Pasok na po tayo sa bahay ko. Tuloy niyo po yung mga kwento niyo sa mga nag-ang sisidlan. Naku, kasalamat ka na buhay ang unang sisidlan para ikwento sa'yo. Maraming salamat po, Naisela. Pagganap sa Piyasang Juan, ang mga miyembro ng kulto, Jethan Insha, Kate Guillermo, Yukin Yerbal, Judley Junio, Cedric Galarraga, Jolly Olivar, Patrick Supan, at Maria Rodlin Gagate. Muli ang mga miyembro ng kulto. Ang pamilya ni Teresa, John Judley Junio, bilang Antonio, Yuking Yerbal bilang Criselda, Justin Leover Cipriano bilang Alfredo. Muli ang pamilya ni Teresa. Ang unang sisidlan, Carla Marie Saranza bilang Aling Sela. Ang huling sisidlan,
Sidlan, Jessica Belanyo bilang Teresa. At ang pinuno ng parokya, Jabez Galvan bilang Senyor. Muli, ang mga nagsipagganap. Ang mga tao sa likod ng tanghalan, ang ating publicity team, layout artist, Vernalay Lagula. Ang ating production design team, set team, Cedric Galaraga. Jatan Insha, Joel Salita, Kate Guillermo, Maria Rodelin Gagate, at Patrick Supan. Muli ang ating set team. Costume Mistress, Vernalay Lagula. Props Masters, Kia Bautista at Shira Miles Padilla. Makeup Artists, Ace Banyes, Jolly Olaivar, Vernalay Lagula, at Kate Guillermo. Ang ating technical team, Foley Artist, Joel Salita, at John Cedric Cantong. Music composer at pianist, Jerry Pagalihog. Sound designer and lights designer, John Cedric Cantong. Muli ang ating technical team. Ang ating stage management team, assistant stage managers, Joshua Alom at Jolly Olivar. Sa orihinal na konsepto nina, Janina Bianca Ortiz at Eloisa Fatima Santiago. At ang core team, production designer, Vernalay Lagula. Assistant Director, Playwright, at ang Technical Director, John Cedric Cantong. Stage Manager, Shira Miles Padilla. Assistant Production Designer at Production Manager, Kia Bautista. Assistant Production Manager, Lights Boardman, Playwright, at ang Direktor, Eloisa Fatima Santiago. Maraming salamat po sa mga taong nagpunta sa huling araw po ng Playfest Sandiwan 2026. Lalo na po sa aming mga pamilya, mga kaibigan, at sa lahat ng tao na naglaan ng kanilang mga oras ngayong araw para makapanood po ng aming pyesa. Lubos din po kami nagpapasalamat sa aming mga guro na walang samang umiintindi at gumagabay sa amin simula pa lamang ng pagbuo ng konsepto nitong aming pyesa. At hanggang sa maitanghal namin ito sa inyong harapan. Hindi po kami makakarating sa araw na ito kung hindi dahil po sa inyong walang sawang tulong and walang sawang suporta. Maraming salamat po ulit. Muli ang Hierarchs Theater Company para sa Dulang Huwad. Sorry po. Sa bumubuo lang din po ng Hierarchs Theater Company mula sa aming music team, sa aming mga ansam, sa aming mga main actors po, at sa aking core team, nagpapasalamat po ako ng malaki sa kanila dahil alam po namin lahat ng sakripisyo
naming inilaan para lang po makapagtanghal ngayong araw. At maraming salamat din po sa pagtitiwala ng bawat isa at sa talento ninyong lahat para mabuo natin ito. Gusto ko lang din pong i-highlight ang aming consortium, ang Consortium 3, mula sa Kahel, Plakda, at ngayon naman ay Huwad. Kami po ang panahon ng Kwaresma. Sa loob ng 9 na buwan, kami rin din po yung nagtulungan at pilit iniintindi ang bawat isa. At kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Alam po namin na marahil maraming tanong ang ilan sa ating mga manonood ngayon tungkol sa naging takbo ng aming istorya. Ngunit ang Huwad po ay naisama magparating ng isang babala at mensahe na hindi po tayo dapat basta-basta nagtitiwala sa mga tao na ating nakikilala. Kahit papakiramdam natin ay naiintindihan nila tayo. Dahil maaari nilang gamitin ang mga kahinaan natin laban din sa atin mismo para sa sarili nilang kagustuhan. Nais din po namin maipakita kung saan tayo kayang dalhin ng ating pananampalataya sa Panginoon at hindi man karaniwan ng ganitong konsepto ng istorya naway may napulot pa rin po kayong aral. Maraming salamat po. Muli, kami po ang Heraces Theater Company. Muli, ang Heraces Theater Company para sa Dulang Huwad.